Good morning mga kasikat. Happy New Year. Ito, nakasikat na naman tayo ulit. Yan, isang BPO dito sa Dumaguete. Napakalaki. Nandito tayo ngayon sa National Highway. Napunta tayo ng city proper ng Dumaguete. Gagawa tayo ng loop galing sa bahay papunta sa Dumaguete at diretso tayo sa lungsod ng Bacong. Tapos aakyat tayo pa kanan papunta Balensa. Mag-ehersisyo tayo doon ng kaunti, tapos uuwi na tayo. Ayan. So ito ang ating unang pagsiklad sa taong ito. Palihi, no? Yun, may McDo dito. Nakakagutom. So well, anyway, kumusta mga kasiklad? Welcome back to my Mag Sports channel. So yung mga madadaanan natin na importanteng mga edipisyo dito ay ating ipapakita dito sa video. Ayan. That's Negros Oriental Provincial Hospital. Ayan. Nasa harapan yung butika. Ayan. So continue tayo. Sana ay hindi umulan. Nasa mga alas 5:30 na tayo sa umaga. Yan. So gamit ko sa unang padjak sa taong ito ay itong aking sinaunang partner, 26ers na Riva. Yan. So ginamit ko na ulit para naman hindi magtampo. Oh, ito yung alma mater ko sa high school, Negros Oriental High School. Nasa mga 2 kilometers galing sa amin yan. At ito, dadaan tayo sa Freedom Park ng Negros Oriental. Ayan. So ito na ngayon ang Freedom Park. Ayan. Super colored na. So kikita niyo yung Capitol andun sa unahan. Ayan, super colored. At sa gilid ng Freedom Park ay itong Norso. Ayan. So isa sa pinakamalaking eskwelahan dito. Of course, run by our government. Yeah. That's Norso. Yeah, Negros Oriental State University. So malapit na tayo sa city proper. 7-Eleven, Jollibee. So dahil ang ating pagbibisikleta ay for now yung magpapabagal lang, kasi after mga 3 months ito na naman tayo. At dahil nga magpapabagal tayo ay dadaan tayo sa mga places dito sa Dumaguete na dapat nyo mapuntahan. And
Yun, nakita nyo na yung Freedom Park. Ngayon, dito tayo sa Boulevard. Yan, we are approaching the Rizal Boulevard in 50 meters. Yan. So, medyo makulimlim pa. So that's the Dumaguete Pier, and of course my workplace, that's Silliman University. So ito na. And this is Dumaguete Boulevard. Of course dun sa dulo yung port or pier. Ito. So more or less nasa mga 1 kilometro mahigit ang boulevard. At alam nyo na yung bagong pasyalan dito ay yung Pantawan 2, nandun sa unahan, no? Yung napakaraming ilaw. Eto na yun, 2024. Daming ilaw, no? So tuwing gabi dito pupunta yung mga tao. Yan. Sa harapan yan may hotel, that's the Bethel Guest House. Yan. So that's the Rizal Boulevard. Yan. So dahil nga parang pasyal lang tayo ng pasyal, liliko tayo dito, although hindi ito pinapadaanan, pero tingnan natin. Ayan. So liko tayo dito para makita nyo yung Quezon Park na nasa harapan ng Dumaguete Cathedral Church. So formerly ito ay pinapadaanan, subalit siguro gumawa ng local law sila dito na ipapasirado ito. At ito na, parang kung na lang ito, parang walkway nasa likod ng City Central School. Ayan. So iikutin natin ito. Yan ay maaga pa, walang pasok, hindi tayo nagmamadali. So this is it from Quezon Park. Yan. Ikot tayo, ikot. So tingnan natin yung Christmas tree. Yung Christmas tree hindi na pinatan yung mga ilaw. Yan. Yung Christmas tree wala ng ilaw. Ikutin natin. Ito. Quezon Park, yan. Sa Quezon Park. Pinatay na yung mga ilaw sa mga punong kahoy. Ito. Jollibee na naman. Ang ingay ng mga ibon. Ingay. And sa ating kanan ay ang popular na, ayan, Nemisa siguro. Ito ang Dumaguete Cathedral Church. Good morning, Lord. Yan. Ang ingay. Yan. So, proceed tayo. So, intentional tayong dumaan dito. Yan. This is the Dumaguete
So starting na ang mga kalakaran. Tapos didiretso na tayo. Magpapakaliwa tayo at didiretso na papuntang Bakong. So ito na tayo pa southbound. So ang first lungsod ay ang Bakong. More or less nasa mga 9 kilometers. At yan, tingnan nyo yung Robinsons Place, one of the biggest mall here in Dumaguete. Yan. Medyo wala ng mga lights. Okay. So here we are after around 18 minutes. So umabot na tayo dito sa Bakong, at in a while around 100 meters ay liliko na tayo sa pakanan para paangat na tayo sa Valencia. So sa ating pagpadyak paangat ay medyo, dahil nga bago tayong balik at kasi nga parang joyride mo lang ito, so medyo hihina ang ating padyak. Now galing dito papuntang Valencia ay nasa mga 5 or 6 na kilometro. So napakaganda ng daan dito sa Bakong. It's so wide. And again from Robinsons up to here, ilagay na lang natin na nasa mga 20 minutes sa joyride na pacing natin. So ito, tingnan nyo. Yan. So Valencia, Bayawan, Basay. Ayun pa. And this is it. Liliko tayo sa kanan. Yan. Okay. So straight na to, paakyat. At yun nga, ang padyak natin ay siguro ito, nasa mga 12 lang, 12 to 13. Kasi nga bagong balik. Ito, so after 20 minutes of biking, paangat, ayan, yan ang diversion road papuntang Dumaguete. At ito tayo, paangat papuntang Valencia. So ang speed natin ay nag-average lang tayo ng nasa 11 kasi nga you know, bagong balik. Yeah, we need to conserve energy para masurvive ang pag-angat papunta ng Valencia. So continue pa rin sa pagpadyak. So ito yung isang kalsada dito na ginagawa, actually yung bridge. Yan. So under construction, kaya kailangan tayong mag-detour. So yung bridge yan dito. So dito tayo dito. Yan. So this is the second detour road kasi nga you know, nadidevelop na tong Valencia. So yung maliliit na bridge ay pinapalakihan. Ayan. So malapit na tayo, nasa mga 150 meters. Alright, so nasa mga 200 meters aabot na tayo sa lungsod ng Valencia. Yan, Cupras. Yay! I survived. So it is now 6:56. Medyo natagalan tayo sa padyak kasi nga yung atin ay yung slow pacing lang kasi bagong salta sa pagbalik.
So, nandito na tayo sa Valencia. Ito, kita nyo. Yan. Napakaraming kalapate. So, ito yung kanilang park. At of course, yan sa likod ko. Kita nyo yung simbahan. So, mag-stretching tayo. Tapos, babalik na tayo agad pa uwi. Yan. Right. So, I survived. Thank you, Lord. Pero may papauwi pa tayo. Anyway, yung pauwi natin ay downhill. So, hindi masyadong mahirap. Yan, daming bird. Mga kabikers, while resting, usap muna tayo. Yeah, so, 2024 na, no? At may nakita ko sa Sokmed na nagwawali na Katoliko na tayo, no? Tapos kasi may mga kaugalian tayo na ultimo ang ating Katoliko na pari ay ayaw nang ipagawa sa atin, no? Tulad nung tatlong putas na bilog. Para sa daw yun, diba nakaugalian na natin para sa swerte? Pero yung pare, kita po sa Sokmed na walang dinidiscourage na niya yun. Kasi anong magagawa nung mga prutas na yan? Sabi pa niya, ilang taon na kayong gumagawa niyan? Sinwerte ba kayo? Tapos may isa pa, sabi niya yung nagdadamit daw tayo ng polka dots, mga bilog sa tuwing New Year. So anong ulit siya? Nagkapira ba daw tayo? At yung panghuli niya ay tungkol din sa tumatalon daw tayo. Tumangkad ba tayo? So sa akin lang mga kabikers, nakaugalan na yun natin yan, no? Para sa akin, parang nagiging inspirasyon natin na at least may yung sa akin lang positive vibes. So yung sa pare kasi, sabi niya, kung maaari, huwag na nating gawin yun at mag-pray na lang daw para sa ating magandang buhay. So ngayon, what if may magtanong sa pare na, Padre, 50 anyos na akong nagdadasal, hindi ako masenso, wala akong swerte, at wala rin akong pera. So ewan ko lang kung ano isasagot ng pare doon, no? Kasi parang sa akin yung ginagawa nating kaugalian, parang nagiging positive vibes lang yan. Hindi naman i-expect talaga natin, no? Pero at least may mindset tayo na ganun. So ewan ko lang kung ayaw ng paggawa ng mga Katoliko natin pare. So yun nga, kasi yung sabi nila dapat na lang daw magdasal. So anong take nyo dun mga kabikers? May punto ba ako o ano ang punto nyo sa ganung mismo natin kaparianan? Saan ang nagsasabi nun? So mag-comment lang kayo below mga kabikers. So ito pa, siguro nasa 2024 na tayo. May mga kaugalian tayo na dapat nating ipatuloy, at siguro may kaugalian din tayo na dapat nating ihinto.
Okay? Kasi yun nga, dapat sa panahon natin ngayon, dapat tayo maging realistic tayo, no? Maging realistic at the same time, dapat maka-adapt tayo sa mga pagbabago. Biro mo, no? Modern na tayo ngayon, tapos may iba't iba na tayong mga experiences sa buhay, at may iba-iba tayong buhay. So dapat yun nga, maka-adapt tayo sa change, at kung maaari yung mga kapitbahay natin, mahal sa buhay, na kung maaari, kung gumaganda man kailang buhay, ay dahil yan sa kanilang pagsisikap. Huwag natin i-negative mindset na dahil nga gumanda na ang buhay ay nga parang nag-iba ng ugali. Now, dapat natin tandaan, no? Hindi natin alam yung kanilang pinagdaanan. So, dapat praise natin kasi gumanda na ang buhay. Hindi natin, huwag nating hilahin yung tinatawag nating crab mentality, o kaya ihinto na natin yung pagiging marites. Okay? So, may kanya-kanya tayong buhay. So, respeto na lang sa bawat isa. Diba mga kabikers? So, anong sa inyo doon? Look what's behind me. Look what's behind me. Yan, ang dami. Look what's behind me. Ang dami. Yan, timing. Ito na timing, oh. Dito nagpapatuka si Manang. Dumaan sa aking harapan, ang daming kalapati. Okay, so that's it for now, mga kabikers. Bye-bye. Hoping to see you next time. O hanggang sa uulitin. I survived my first try. So then, thank you for watching.